Hello, good afternoon. Ah, Gusto ko lang mag-share guys ng sentimiento ng isang Bicolano. Kanina pagbukas ko ng YouTube, dahil manonood naman ako ulit sana ng mga instructional videos, ang bumugad sa akin ay mga paksa na nasasangkot ang aming dating gobernador na si Chis Escudero na ngayon ay Senate President ng ating Senado. Ah, Medyo naaalerto o nasasaktan kami sa mga napapanood namin dahil alam nyo naman siguro na ang mga leader na yan, si Chis, ay nagre-representa sa mga botante na mga Bicolanos tulad ko. So, bilang isang lehitimong botante rin na ng aming lugar, hindi pa pwede siguro ang panoorin na lamang namin yan na hindi namin ilabas ang aming niloloob. Dahil sa totoo lang, nasasaktan kami doon sa mga nakikita namin o napapanood na mga nagiging paksa, lalo na pati dito sa YouTube, nagiging pangunahing content o idea na yun. Nakala ko sa una, hindi pwede ang mga paksa na maaaring pwede makapanira sa pagkatao. Kaya medyo nasusurpresa ako at maraming ganyang paksa ang napapanood namin sa YouTube. Okay, ganito lang po yun. Nabanggit ko na ang aming mga leader ay aming mga representante. So kung ano man ang kasiraan na nakikita namin hinggil doon sa aming mga representatives na yan, para na rin kami ang may kasalanan. At kami naghalal ng mga leader na ganyan. Okay, so ganito lang po yan. Ang sa amin lang, wag na masyadong maging wag masyadong pataasin ang antas ng kasiraan sa ating politika, buhay politika. Kasi sa totoo lang po, nakakasawa na panoorin na sa pagbukas mo nga ng television, lahat negatibo ang mapapanood mo. Kaya sa ako lang, sa totoo lang, ayoko na manood ng mga palabas sa television. Mas gusto ko na sa YouTube. Dahil mas matututo ka, may meron mga positibong bagay na malalaman ka kaysa manood ka sa mga balita na panay karumal-dumal ang mga makikita mo sa araw-araw. So, very toxic na panoorin ang mga paksang may kinalaman sa politika. Pero dahil nga nasasangkot sa mga isyong ganito ang aming mga representative o representante, siguro naman karapatan din namin mga Bicolano magpahayag ng aming mga niloloob. So, ang sa amin lang, huwag na masyadong i-glorify. Kung kinakailangan o kaya lagong pataasin ang init. Kung talagang kinakailangan mag-imbestiga, idaan sa ganyang pamamaraan. Magdaos na mga investigasyon para malinawan ang issue. Huwag gamitin ang social media bilang platform para doon ikalat ang mga kasiraan, ang mga puna, mga pagpukol ng mga hindi mo naman masasabing mga totoo na para paniwalaan, pero dahil nga sa mainit na, so parang nakokondisyon ang isipan ng tao
na yung akusasyon ay totoo. So, kawawa naman, kasiraan yan ng taong nasasangkot. Na kung ang dumating, na kung idaan sa akusasyon at napatunayan na mga mali ang mga akusasyong pinupukol nyo, mababawi nyo pa ba yan? Ginawa nyo ng katawa-tawa yung tao. Binigyan nyo na ng masamang imahe. So kung mangyari yan, napakahirap na alisin. Hindi na basta-basta yan maalis sa isipan ng tao. Kaya sa amin lang, sana maging makatarungan. Idaan sa tamang proseso. Kung mapapatunayan na mayroong mga kamalian, naging hakbang o sa pagdesisyon ang mga nasangkot, ay di dapat gumawa ng mga paraan, hindi man maparusahan, gumawa ng mga hakbang, mga paraan, total nasa legislature branch kayo ng gobyerno, gumawa ng mga safeguards, para yung mga kalokohang nagagawa ng mga taong sangkot, mga politiko, ay hindi na maulit. At kung kinakailangan mabigyan ng sapat na pagpatong na parusa, edi parusahan. So, yun lang po. Pero kung mapapatunayan na talagang may katiwaliang naganap, ang kapangyarihan ng tao ay umiiral pagdating ng butuhan. So, kung sa kasiraan man yan, kapangyarihan ng tao, palitan yan sa panahon ng butuhan. At kung hindi naman mapapatunayan na totoo at nasira ang dangal ng taong sangkot, kaming mga Bicolano, siguro naman may malaking bahagi o porsyento na pwedeng makaapekto sa future ng mga politician na yan natatakbo. Doon namin ibubuhos ang aming pagkaunsyami. Hindi natutulog ng ganon-ganon na lamang ang mga mamamayan, lalo na ang mga Bicolano. Tinatandaan namin, dapat lang tandaan, yung mga taong mga politikong masyadong papugi, masyadong nag-grandstand, na alam naman namin na lahat sa mga yan ay may mga lihim na interes o personal interest. Huwag na tayo maglukuhan sa larangan ng politika. Yan ay talagang hindi maiiwasan magkaroon ng korupsyon. Tanggap na yan ang lahat. Sabi nga ng matatanda, kung ikaw ay nagluluto at ang lutuan mo ay diuling, hindi ka pwede maulingan. So, may loopholes ang aspeto ng panggogobyerno. So, kung alam nyo na merong mga loopholes, bakit hindi gumawa ng mga batas? Total kayo ay nasa kapangyarihan na gumawa ng batas. Bakit hindi gumawa ng mga alituntunin o mga paraan para maiwasang maulit ang paggawa ng katiwalian ng ating mga leader? So yun siguro ang dapat nyong gawin, imbes na magmukha kayong mga moro-moro o palabas na sarsuela, batuhan dito, batuhan doon, na walang katapusan at hindi isinasalang-alang ang magiging epekto nito, hindi lamang sa kanilang mga mamayan, kundi mismo sa mga taong sangkot. So, maging makatarungan tayo, pairalin ang pagiging patas, gumawa ng tama. Total kayo ay mga halal na leader, so dapat alam nyo kung ano yung dapat nyong maging katungkulan.
at responsibilidad sa mamamayan. May kasabi nga sa ang mga matatanda na nasa wako na nawala na ako. So yun lang guys. Maging ano tayo, maging mahinahon at may paraan naman para magpalit ng mga leader. So antayin natin ang panahon ng botohan at kung nakikita natin may mga leader tayong hindi naging tapat sa tungkulin, gamitin ang kapangyarihan para madala natin sa pwesto, sa posisyon ang mga taong nararapat. So maging vigilant lang po tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Ayoko sanang haluan ng politika ang aking channel. Ayaw ko mag-deal ng mga paksang may kinalaman sa politika. Pero hindi pwede na bilang isang Bicolano hindi ay manahimik na lamang at hindi iparating ang niloloob hinggil doon sa kontrobersya o mga batikos na kung saan sangkot ang aming mga representante tulad sa kaso ni Senator Chis Escudero. Yun lang po. Maraming salamat. You can put your comments if you want para magkaroon tayo ng palitan ng kuro-kuro. Maraming salamat po and magandang hapon.